Sige po, bago tayo mag-umpisa, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Let's pray. Mahabaging Diyos Ama na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyong biyaya at pag-ibig. Ang Panginoong Jesus yung namatay para sa lahat ng aming mga kasalanan at tinubos niya ang lahat ng aming mga kasalanan sa inyong harapan. Ngayon po, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa panibagong hiram na buhay sa araw na ito upang kami po ay makapagpatuloy. Dalangin po namin, Ama, na bigyan niyo po kami ng lakas sa pamamagitan po ng salita ng Diyos at ipaunawa niyo po sa amin yung mensahe na nararapat naming maunawaan. Dalangin din po namin yung mga brothers and sisters na wala rito ngayon, anuman po yung kanilang pinagdadaanan, anuman po yung kanilang kalagayan, nawa Panginoon ay makasama po namin sila sa mga susunod pang fellowship at pag-aaral ng salita ng Diyos. Malapit na po yung aming New Year's Retreat. Tulungan niyo po kami na makapagpasya na dumalo sa retreat na ito upang magpanibago ng lakas at magkaroon ng tapang para harapin po yung bagong taon. We pray na tulungan mo po kami sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Ibigay niyo rin po sa inyong lingkod yung mga salita na ayon lamang sa inyong kalooban. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Buksan po natin Awit, Aklat po ng Awit, chapter 81, sa verse 10. Awit, kapitulo 81, sa versikulo 10. Aklat ng Awit, chapter 81, sa verse 10. Sa Aklat ng Awit, chapter 81, sa verse 10. Kung nakita niyo po yung Awit chapter 81, sa verse 10, sabay-sabay po nating basahin. 3, 2, 1. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto. Buksan mo ng maluwang ang iyong bibig at ito'y aking pupunuin. Kaya muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Hinihiling ko po na batiin niyo po yung katabi ninyo. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Kaya sa araw na ito, ako po ay nabigyan ng Diyos ng pagkakataon na magbahagi ng salita at yung sermon natin ay merong pamagat na buksan mo ng maluwang ang iyong bibig at ito'y aking pupunuin. Mula sa maraming pangako ng Diyos sa Biblia, itong Awit chapter 81 verse 10 ay ang isa sa pinakatiyak na pangako ng Diyos. Kapag binuksan natin yung ating bibig, yung Diyos yung magbibigay at magpupuno ng lahat ng mga bagay. Sa panahon po ng Syria o ng Persia noong unang panahon, kapag sila po ay nananalo sa digmaan, ginagawa po ng hari, nagbibigay siya ng mga pabuya o gantimpala doon sa kanyang general ng hukbo at yung ginagawa niya para makapagbigay ng gantimpala, sinasabi niya doon sa kanilang general, buksan mo yung iyong bibig. Ayon sa luwang o laki ng bukas ng bibig ng kanyang general, ganun karaming gantimpala at pagpapala yung kanyang natatanggap. Ganun din po sa ating buhay Kristyano. Kung gaano kaluwang yung ating bibig sa pagtanggap ng mga pagpapala at biyaya ng Diyos, ganun din po karami po pwedeng ibigay sa atin ng Diyos. Ngunit kung yung ating bibig po ay napakaliit at hindi ganun kaluwang, ganun lang din po yung matatanggap natin mula sa Diyos. Kaya sa araw na ito, pag-aaralan po natin kung saan natin dapat ibuka ng maluwang yung ating bibig at yung mga bagay na dapat natin gawin upang tayo po ay makabuka ng bibig ng maluwang sa Diyos. Tignan po natin sa unang Timoteo sa chapter 4 sa verse 15. 1 Timothy chapter 4 sa verse 15. Sa Aklat ni Timoteo sa chapter 4 sa verse 15. Unang Timoteo po sa kapitulo 4 sa versikulo 15. Chapter 4 sa verse 15. Basahin po natin. Gawin mo ang mga bagay na ito, italaga mo ang iyong sarili sa mga ito, upang ang iyong pag-unlad ay makita ng lahat.
Bago po namatay si Apostol Pablo, ganito po yung naging bilin niya kay Timoteo. Sinabi niya, gawin mo ang mga bagay na ito, italaga mo ang iyong sarili sa mga ito, upang ang iyong pag-unlad ay makita ng lahat. Para tayo po ay umunlad at lumago sa ating buhay Kristyano, it's the matter of opening our mouth spiritually. Kung bubuksan mo ng maluwang yung iyong bibig pagdating po sa salita ng Diyos, sa prayer, sa fellowship, sa evangelism, at sa tithes and offering, magagawa mo pong lumago ng patuloy at yung pag-unlad mo ay makikita ng lahat. Sa taong ito, ilang araw na lang po yung natitira bago po matapos yung December o yung 2023. 21. Kamusta po yung Christian life po ninyo? Years have passed. Yung panahon ng ating kaligtasan ay tapos na at yung panahon ng ating paglago ay dapat patuloy. Ano man yung inilago mo this year, kailangan mong patuloy na lumago. Hindi ka pwedeng maging stuck o maging stagnant sa ganyang uri ng buhay Kristyano. Yung ating paglago at yung ating pag-unlad, ang gusto ng Diyos patuloy. Kailangan nating tuloy-tuloy na lumago sa bawat taon. Kaya sa 2023, anumang bagay yung iyong inilago, kailangan pa natin yung higitan para sa parating na taon ng 2024. Kaya sana, maibahagi ko rin po ng maayos yung sermon patungkol dito. So, nag-prepare po ako in God's timing. So, sana matapos ko po yung na-prepare ko. Buksan po natin Isaiah sa chapter 12 sa verse 1. Isaiah sa chapter 12, mula verse 1 po hanggang verse 3. Isaiah chapter 12, mula verse 1 hanggang verse 3. Kung nakita niyo po, basahin po natin. At sa araw na iyon ay iyong sasabihin, ako'y magpapasalamat sa iyo, O Panginoon, bagaman ikaw ay nagalit sa akin, ang iyong galit ay napawi, at iyong inaliw ako. Ang Diyos ng aking kaligtasan, ako'y magtitiwala at hindi ako matatakot. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay aking kalakasan at awit, at siya'y naging aking kaligtasan, kaya't ako'y iigib ng tubig ng may kagalakan sa mga balon ng kaligtasan. Sinabi po ng talata, at sa araw na iyon ay iyong sasabihin, ako'y magpapasalamat sa iyo, O Panginoon. Kailan po ito? Yung araw na tayo po ay naligtas. Salamat sa Diyos na tayo pong lahat ay ligtas na. So lahat po ba kayo ay sure na talaga 100% naligtas na? Yung mga taong makakabuka lang ng maluwang ng kanilang bibig sa Diyos ay yung mga taong ligtas na. Yung mga taong hindi pa ligtas, ang kailangan po nilang matanggap una ay kaligtasan. Kaya kung kayo po ay sure na sa kaligtasan, salamat sa Diyos. Sinabi sa verse 2, ang Diyos ay aking kaligtasan, ako'y magtitiwala at hindi ako matatakot. Bandang dulo po ng verse 2, sinabi po ulit, at siya'y naging aking kaligtasan. Pagkatapos po nating maligtas, meron po mga bagay na kinakailangan po nating gawin. At ito po yung pinakauna. Kailangan nating buksan ng maluwang yung ating bibig pagdating po sa salita ng Diyos. Sinabi po sa verse 3, kaya't kayo'y iigib ng tubig ng may kagalakan sa mga balon ng kaligtasan. We came to know yung tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Through the gospel, through the words of God, yung ating patay na espiritu ay muling nabuhay. Kaya dito, sinabi, kaya't kayo iigib ng tubig ng may kagalakan sa mga balon ng kaligtasan. Ito po ay tumutukoy sa Biblia. Pagkatapos nating maligtas, kailangan natin ibuka ng maluwang yung ating bibig saan? Sa salita po ng Diyos. May ibang mga Kristiyano na kung saan, yung kanilang buhay Kristiyano ay tuyot. Bakit? Kasi tamad ho silang magbasa ng Bible, tamad ho silang mag-meditate, at tamad po silang makinig at mag-memorize po ng salita ng Diyos. Pero pagkatapos po nating maligtas, kailangan nating gawin yung best natin para basahin, i-memorize, at pag-aralan yung salita ng Diyos. Kasi nga, yun yung ating supply para sa ating Christian life. Yung mga tamad magbasa, makinig at mag-aral ng salita ng Diyos, sila po yung mga Kristiyano na nahihirapan o sila po yung hindi lumalago. Kaya kailangan po nating buksan ng maluwag yung ating bibig pagdating po sa salita ng Diyos.
Lahat po ba kayo dumadalo ng Wednesday sermon? Yung iba sa ilong yung sagot eh. Yes po. So sana, dalo po tayo. Yung Wednesday sermon po natin ay napakahalaga. Meron po tayong maraming gathering sa church. Sunday sermon, mga fellowship, at iba't ibang uri ng mga pagtitipon. Sana, ipangangako natin sa Diyos sa parating na taon, hindi ako a-absent sa anumang fellowship. If you decide in that way, yung Diyos yung gagabay sa iyo para makapunta ka sa lahat ng fellowship. Pero kung sasabihin mo sa Diyos, kung kailan lang ako libre tsaka ako pupunta, sure ako, may isa lang kahirapan na dumating, hindi ka na makakadalo ng mga fellowship natin. Kailangan nating i-treat yung salita ng Diyos na mas mahalaga sa lahat ng mga bagay. Alam natin to. We came to the church hindi dahil sa brothers and sisters, hindi dahil sa pastor o sa mabait na mga kapatiran, kundi dahil sa salita ng Diyos. Nandito tayo para mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya sana, maging masipag tayo personally pagdating sa pagbabasa, pakikinig at pag-aaral po ng salita ng Diyos. Tignan po natin, unang Thessalonica sa chapter 2 sa verse 13. Unang Thessalonica po, chapter 2 sa verse 13. Unang Thessalonica sa chapter 2 sa verse 13. Basahin po natin. At kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin, ay inyong tinanggap iyon, hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos, na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Apostle Paul, siya po ay labis na nagpapasalamat sa Thessalonian brethren. Bakit? Sapagkat tinanggap nila yung salita ng Diyos, tinanggap nila yung kanilang narinig bilang salita ng Diyos at hindi bilang salita ng tao. Yes, we have yung preacher. Meron tayong tumatayo dito sa pulpito upang sabihin yung salita ng Diyos. Pero we must understand, lahat ng naririnig natin ay galing sa Diyos. Kailangan nating maunawaan na yung mga mensahe na ating natatanggap ay galing po sa salita ng Diyos. Kaya dito, sinabi, na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. If you receive yung mga napapakinggan po ninyo bilang salita ng Diyos, yun ay gagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Alam po natin, faith comes by hearing, and hearing by the words of God. Kung wala po yung salita ng Diyos, wala po tayong mapapakinggan. Pero habang tayo po ay nakikinig, we must treat na yung salita na ating napapakinggan ay galing sa Diyos. Kung hindi natin ituturing sa ganung paraan, sabi po dito, na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Hindi gagawa sa atin yung salita ng Diyos kung hindi natin ititreat yung mga napapakinggan natin bilang salita ng Diyos. That's why walang pagbabago sa buhay mo. If you really treat na yung salita ay galing talaga sa Diyos, kikilos yun yung magbabago ng iyong puso. Pero kung iniisip mo, salita lang yan, inaral niya lang yan, nakuha niya lang yan sa YouTube kung kani-kaninong pastor, no. Kung ganun mo ititreat yung salita ng Diyos, I'm sure, hindi yun kikilos sa'yo at never kang mababago ng salita ng Diyos. Kaya sana, we must have yung thinking at yung heart na yung napapakinggan natin ay talagang galing sa Diyos. Sino po yung may Bible? Ayan, halos lahat. So very good. Masaya po ako na halos lahat po ay may Bible na. Para doon po sa wala, I suggest mag-ipon po kayo. Mahalaga para sa isang sundalo ng Diyos yung armas. Wala tayong ibang pang-opensa at panglaban kay Satanas at sa mundo, kundi yung salita lamang ng Diyos. Kung wala po kayong salita, mahihirapan po kayo na magpatuloy sa Christian life. Kaya sana, gawan niyo po ng paraan kung wala pa po kayong Bible. At kung may Bible na po kayo, malinis ba o marumi yung Bible mo? Sabi nilang iba, bago pa to, pwede pang ibenta ulit. Kapag ganon, isa lang yung katibayan nun. Hindi ka nagbabasa, hindi mo pinag-aaralan yung Bible mo. Kailangan nating gawing marumi yung ating Bible. Ibig sabihin nun, kailangan natin siyang palaging buksan. Hindi lang tuwing Sunday, hindi lang kapag may fellowship o may sermon.
Kailangan po natin gawing marumi yung ating Bible para po magawa natin siyang pag-aralan palagi. Kaya sana, hindi lang po occasionally yung pagbukas ng Bible, kundi sa bawat araw, pagmulat pa lang ninyo, ano po yung hawak? Holy Bible o Holy Smartphone? Yes, Bible naman, kaso sa cellphone lang. So, maganda naman po yon in emergency cases. Pero mainam kung meron po kayong sariling Biblia. Maganda po yung papel. Nagagawa niyo po siyang kulayan at buklatin at hindi po manlalabo kaagad yung mata po ninyo. Dahil po sa radiation, madali pong lumabo yung mata. Kaya sana, magkaroon po tayo ng sariling Bible, yung papel po, yung pwedeng sulatan. Tignan din po natin, Gawa, chapter 17, sa verse 1. Dito po sa Gawa chapter 17 sa verse 1, kasama po ni Apostol Pablo yung mission team. Gawa chapter 17 sa verse 1, babasahin ko po. Nang makaraan na sina Pablo at sila sa Ampolis at sa Apolonia, ay nakarating sila sa Thessalonica, kung saan ay may isang sinagoga ng mga Hudyo. Chapter 17, makikita niyo po yung mga tao, yung kanilang responses o yung kanilang ugali pagdating sa salita ng Diyos. Pakibasa po yung verse 5, Gawa 17 verse 5, 3, 2, 1. Subalit dahil sa inggit, ang mga Hudyo ay nagsama nilang sa mga tao mula sa pamilyan, na nakapag-ikot sila ng maraming tao, ay dulo nila ang lusod. Nilusod nila ang bahay ni Jason, upang ilalabas na Paulo at sila sa mga tao. So dito, yung mga Hudyo, nagsama sila ng ilang masasamang tao doon sa pamilihan at sila po ay nagtipon at ginulo po nila yung lungsod. Yung kanilang response pagdating po sa salita ng Diyos ay pinersecute nila yung mga nangangaral ng salita ng Diyos. Yun po yung unang response or tugon nila, pagtrato nila sa salita ng Diyos. Yung pangalawa, chapter 17 sa verse 11, pakibasa rin po, verse 11, ngayon, kaya dito, makikita po natin yung mga taga-Berea. Sinabi po ng Bible, ngayon ang mga ito ay higit na mararangal kaysa mga taga-Thessalonica. Ano po yung ugali ng mga taga-Thessalonica? They receive yung salita ng Diyos, yung salita bilang tunay na salita ng Diyos at hindi lang galing sa tao. Pero sinabi po, sapagkat tinanggap nila ang salita ng may pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Sinabi po, sila'y higit na mararangal. So if you study at kung talagang tatanggapin mo at sisiyasatin mo yung Bible araw-araw, magiging higit tayong mararangal kaysa sa mga taga-Thessalonica. Kaya sana, gawin po nating pag-aralan, basahin at pagbulay-bulayan po yung salita ng Diyos. Ito po yung tip or hint ko sa inyo. Sa Bible reading sa bawat araw, hindi mo kailangang alalahanin lahat ng binasa mo. Kahit isang word, isang key point lang yung maalala mo, sapat na po yun. Kaya na nung isupply yung pangangailangan mong salita sa loob ng isang araw. Naiintindihan niyo po ako? Halimbawa, sinabi, John chapter 1 verse 1, sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. So yung naalala mo, salita. So kailangan ko mabuhay ayon sa salita. Kailangan ko ng salita para makapagpatuloy. Sa ganung paraan, kailangan nating alalahanin yung verse na pinanghawakan mo. Key point lang dun sa verse na pagbulayan mo o yung nag-struck o humipo ng iyong puso. Kaya dito, napakaganda ng saloobin ng mga taga-Berea. Higit silang marangal kaysa sa mga taga-Thessalonica. Pagkatapos po nito, tignan din natin Gawa chapter 2 sa verse 31. Gawa chapter 2 sa verse 31. Gawa, chapter 2, sa verse 31. Basahin po natin.
Yamang nakita niya ito bago pa mangyari, nagsalita si David tungkol sa muling pagkabuhay ng Kristo. Hindi siya pinabayaan sa Hades, ni ang kanyang katawan ay nakakita ng kabulukan. Kung babasahin niyo po yung Acts chapter 2, makikita niyo po yung sermon ni Apostle Pedro. Dito po si Apostle Pedro, ipinangaral niya po sa mga Hudyo yung Ebanghelyo, yung Panginoong Jesus. Kaya sinabi, hindi siya pinabayaan sa Hades, ni ang kanyang katawan ay nakakita ng kabulukan. Kaya ipinangaral ni Pedro yung Panginoong Jesus, yung Ebanghelyo sa mga Hudyo. Bilang resulta, sa verse 41, basahin po natin, Acts chapter 2, sa verse 41. Sige ho, basahin natin, 3, 2, 1. Kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismohan at nagdagdag ng araw na iyon ay may 3,000 kaluluwa. Kaya bilang resulta ng kanyang pangangaral, 3,000 na mga lost souls yung nadagdag. So ano po yung sekreto nila para makapag-evangelize ng ganong karami? Sa verse 42, nandun po yung sekreto. Gawa, chapter 2, sa verse 42. Kung nakita nyo po, sige ho, basahin natin, 3, 2, 1. Nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpaputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Sinabi po dito, nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol. Ito po ay kumakatawan doon sa salita ng Diyos. Pangalawa, sa pagsasama-sama sa fellowship, dinagdag pa sa pagpuputol-putol ng tinapay. Ibig sabihin, meron silang fellowship, pero malalim na klase ng fellowship. Sa English, intimate yung fellowship na mayroon sila. At panghuli, sa mga pananalangin. Ito po yung sekreto ng mga apostol at ng mga alagad noong unang panahon. Ano po yon? Salita ng Diyos, yung fellowship, hindi lang fellowship, kundi malalim na pakikisama at yung prayer. At dahil dito, nagawa po nilang makapag-evangelize ng ganong karami. At hindi lang yon. Sa verse 47, Acts chapter 2, o mga gawa, kapitulo 2, sa versikulo 47, basahin po natin, na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Hindi lang 3,000 tao yung naligtas, kundi araw-araw mayroong mga taong naliligtas. Kaya sana maranasan po natin ito at tiyak na nararanasan talaga natin ito sa ating church. Every day, halos linggo-linggo, meron tayong Bible Seminar. Recorded Bible Seminar, Cell Group Bible Seminar, District Bible Seminar, at iba't ibang uri pa ng Bible Seminar. Kaya yung Diyos, patuloy niya na idinadagdag sa atin araw-araw yung mga naliligtas. Kaya napakahalaga po na magkaroon muna tayo ng 3 bagay na ito. Kasi nga, kung wala po yung mga bagay na ito at sisikapin mo mag-evangelize, imposible po. Kailangan muna natin yung 3 bagay na ito, yung salita ng Diyos, yung fellowship, at yung pong prayer para tayo po ay makapag-evangelize ng epektibo. Naintindihan niyo po ba ako? Hindi tayo pinagbawalan ng Diyos mag-evangelize. Wala po akong nabasa sa Bible na bawal kang mangaral ng Ebanghelyo. Kundi, dapat nating ipangaral yung Ebanghelyo. Pero, yung effective evangelism ay nakasalalay sa 3 ito. At sa kabanalan. Naintindihan niyo po ako? Kaya kung hindi po tayo banal at kung wala po yung 3 bagay na ito, hindi po tayo makakapag-evangelize ng epektibo. Yes, you can preach yung gospel kahit nasa kasalanan ka. Pero 100% na sigurado ako, hindi epektibo yung evangelism mo. Kaya we need to check kung meron ba tayong sapat na supply, kung nakakapag-pray ba tayo ng maayos, at dumadalo tayo sa mga fellowship. Kasi sa pamamagitan ng mga bagay na ito, tayo po ay nagiging banal at nagiging handa para po sa evangelism. Tignan din po natin, Gawa chapter 20. Sa Gawa chapter 20, sa verse 7, Gawa chapter 20 sa verse 7, pakibasa po, 3, 2, 1. Kaya dito, makikita natin si Pablo ay nakatakdang umalis at bago siya umalis, sabi po, siya ay nagpatuloy sa pagsasalita hanggang hating gabi.
Ayon po sa record, yung sermon noong unang panahon ay tumatagal ng 6 hours. Kaya kung gagawin natin siya ngayon, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4. So mga bandang alas 4 tayo matatapos. Okay lang ho ba sa inyo? Hindi. So dito, meron pong mahalagang aral. Si Pablo, ginawa niya yung best niya na magturo. Kasi yun po yung huling pagkakataon niya na ma-meet yung mga brothers and sisters dito. Kaya ginawa niya yung best niya na turuan sila sa mga bagay na kakailanganin po nila. Kaya masasabi natin na yung preacher ay dakila. Ganon din, yung mga nakikinig din po ay dakila. Kaya kasunod ng verse na ito, meron pong isang binata. Sa verse 9, Gawa chapter 20, sa verse 9, basahin po natin. At may isang binata na ang pangalan ay Eutico na nakaupo sa bintana na nakatulog siya ng mahimbing samantalang si Pablo ay nagsasalita ng mahaba. At dahil natalo ng antok ay nahulog siya mula sa ikatlong palapag at siya'y patay na binuhat. Ano po yung pangalan ng lalaki, ng bata? Eutico. Kaya pag sa ating sermon, hindi ko po sinisisi yung mga kapatiran na mayroong sariling meditation. Ano po yon? Tama. Tapos mamaya, opo, tama po, tama. So hindi ko po kayo sinisisi kung ganon. Kahit ganon po yung ating sitwasyon. Bakit? Mabuti po yung inyong ginagawa na kahit pagod po kayo, kahit nahihirapan po kayo, ay pumunta pa rin po kayo ng church. Hindi ko po kayo pinapagalitan. Kung gusto niyo pong matulog sa sermon ko, okay lang. Pwede ho kayo matulog. Then kapag okay na, makinig ho kayo sa akin. Okay? Pero dito, si Eutico, isa rin po siyang great listener. Kung paanong great preacher si Pablo, si Eutico, isa rin po siyang great listener. Kahit na siya po ay pagod, maaring dahil siya ay galing sa trabaho, maaring siya po ay galing sa school, maaring marami po siyang ginawa, pero nandun pa rin siya. Sinabi po, nagpatuloy si Pablo sa pagsasalita hanggang hating gabi. Kaso lang, nakatulog siya. Pero ang maganda dito, yung puso ni Eutico na kahit pagod na siya, kahit hirap na siya, nandun pa rin siya sa fellowship. Nandun pa rin siya sa sermon. Nandun pa rin siya kung saan ipinapangaral yung salita ng Diyos. Kaya sana, pag narinig niyo po yung pangalan na Eutico, huwag niyo sabihin, yan, kasalanan niya talaga yan, tutulog-tulog siya, yan tuloy, nalaglag siya. Di po. Dahil great yung preacher, great din po yung listener. Ginawa niya yung best niya upang makinig, kaso lang natalo siya ng antok. Ang mahalaga dito, nandun siya anuman yung kanyang pinagdadaanan. Chapter 20 sa verse 11, basahin po natin. Nang si Pablo ay makapanhik na at makapagputol-putol na ng tinapay at makakain na, nakipag-usap siya sa kanila ng matagal hanggang sa sumikat ang araw, pagkatapos siya ay umalis na. Na-try nyo na po yung makinig ng sermon o makipag-fellowship sa isang kapatid hanggang sa umaga? Yung iba nakatry na. Pero dito, napakaganda po ng puso ng mga kapatiran na narito. Bakit? They can endure until hanggang sa sumikat yung madaling araw. Hanggang sumikat yung umaga, yung araw. Kaya, ganito pa kaluwang yung bibig nila pagdating sa salita ng Diyos. Tignan din po natin, Nehemias, chapter 8, sa verse 1. Sa Lumang Tipan, Nehemias, chapter 8, sa verse 1. Nehemias chapter 8 sa verse 1. Sa verse 1, basahin po natin. Ang buong bayan ay nagtipon-tipon na parang isang tao sa liwasang bayan na nasa harapan ng pintuang tubig. Kanilang sinabi kay Ezra na eskriba na dalhin ang aklat ng kautusan ni Moises na ibinigay ng Panginoon sa Israel. Kaya dito po, si Ezra at yung mga Israelita, sila po ay nagtatayo ng pader ng Jerusalem. Yung mga tao at yung mga Israelita o yung taong bayan, sila po ay nagtatrabaho, nagpapagal para po itayo yung pader ng Jerusalem. Within 52 days, nagawa po nilang maitayo yung pader ng Jerusalem. Kaya dito, makikita natin kung gaano kalaki o kung gaano ka-wide yung pagbukas ng kanilang bibig. Bakit? Kahit sila po ay pagod na, kahit sila po ay talagang nagtrabaho,
pero pumunta pa rin sila kay Ezra pagkatapos nilang magtrabaho. Sinabi diyan, kanilang sinabi kay Ezra na eskriba na dalhin ang aklat ng kautusan ni Moises na ibinigay ng Panginoon sa Israel. Kaya walang holiday sa kanila, walang day off, walang rest day. Bakit? Gusto nila makinig ng salita ng Diyos. Ganun po kaluwang yung kanilang bibig spiritually pagdating sa salita ng Diyos. Sa verse 3, Nehemiah chapter 8 sa verse 3, sige ho, basahin din natin. Siya'y bumasa mula roon sa harapan ng liwasan na nasa harapan ng pintuang tubig, mula sa madaling araw hanggang sa katanghaliang tapat, sa harapan ng mga lalaki at mga babae at ng mga nakakaunawa at ang mga may pandinig ng buong bayan ay nakatuon sa pakikinig sa aklat ng kautusan. Dito po, makikita niyo po yung sinabi dito, bumasa siya mula madaling araw hanggang katanghaliang tapat sa harapan ng mga lalaki, mga babae at mga nakakaunawa. Kaya dito, magmula doon sa madaling araw hanggang sa katanghaliang tapat, nakinig po sila ng salita ng Diyos. Bakit? Ganun kaluwang yung bukas ng kanilang bibig pagdating sa salita ng Diyos. Kaya sana, magkaroon din po tayo ng ganitong puso na katulad ng mga Israelita sa panahon po ni Ezra. Isa pa, chapter 8, Nehemiah chapter 8, sa verse 8 hanggang 9. Sige po, basahin natin. Kaya't sila'y bumasa mula sa aklat ng kautusan ng Diyos na may pakahulugan, kanilang ibinigay ang diwa, kaya't naunawaan ng mga tao ang binasa. Si Nehemias na tagapamahala, ang pari at ang iskribang si Ezra, at ang mga Libita na nagturo sa bayan ay nagsabi sa buong bayan, ang araw na ito ay banal sa Panginoon ninyong Diyos, huwag kayong tumangis ni umiyak man, sapagkat ang buong bayan ay umiyak nang kanilang marinig ang mga salita ng kautusan. When we listen yung salita ng Diyos, we came to know yung ating mga kulang. Nalalaman natin yung ating mga kamalian at nalalaman natin yung mga bagay na kailangan pang i-improve sa ating sarili. Yung mga taong tamad pagdating sa salita ng Diyos, sila madalas yung mayayabang sa loob ng church. Bakit? They don't reflect themselves sa salita ng Diyos. Kung itatapat mo yung sarili mo sa salita ng Diyos, wala kang maipagmamalaki sa Diyos. The reason why we are boasting sometimes kasi hindi tayo nagbabasa o hindi natin inihaharap bilang pamantayan yung salita ng Diyos sa ating sarili. Kaya sana, kagaya dito, sinabi po, sapagkat ang buong bayan ay umiyak ng kanilang marinig ang mga salita ng kautusan. Naunawaan ng mga Israelita kung ano po yung pagkukulang nila sa Diyos, yung mga mali nilang ginagawa at yung mga kasalanan nila sa harapan ng Diyos. Kaya sa chapter 8, sa verse 13, pagkatapos po ng bagay na ito, chapter 8 verse 13, ganito po yung nangyari sa sumunod na araw. Chapter 8 ng Nehemiah sa verse 13, basahin po natin. Sa ikalawang araw na ay nagtipon-tipon ang mga puno ng mga sambahayan na mga ninuno ng buong bayan, kasama ang mga pari at ang mga Libita kay Ezra na eskriba upang pag-aralan ang mga salita ng kautusan. Dito, pagkatapos po na mangyari yung unang araw na maturuan sila ni Ezra hanggang sa katanghaliang tapat, sumunod na araw, yung mga leaders, yung mga pinuno ng sambahayan ay nagtipong muli kay Ezra. Sabi po ng Bible, upang pag-aralan ng mga salita ng kautusan. Bakit? They understand, as a leader, kulang kami. Para magawa naming gabayan ng maayos at matulungan ng maayos yung mga brothers and sisters, we must learn more than the brothers and sisters. Kaya dito, sila po, nagnais sila na higit pang matuto. Kasi nga, ililid po nila, gagabayan nila at tutulungan nila yung mga anak ni Israel. Kaya ang ginawa nila, muli silang nagtipon para matuto ng salita ng Diyos. Kaya sana, gawin po natin yung best natin. Buksan natin ng maluwang yung ating bibig pagdating po sa salita ng Diyos. Kung bubuksan natin ng maluwang yung ating bibig sa salita ng Diyos, sabi ng Biblia, yung Diyos yung magpupuno sa atin. Kaya, tignan din po natin yung pangalawa. Hanggang anong oras po tayo? 11:45. Yan. Sige po, tignan natin Luke chapter 22. Ito po yung pangalawang bagay kung saan natin dapat buksan ng maluwang yung ating bibig.
Luke chapter 22, mula verse 39 hanggang 46. Luke chapter 22, magmula verse 39 hanggang 46. Luke 22, mula verse 39 hanggang 46. Medyo mahaba, pero basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. At siya'y lumabas at pumaroon gaya ng kanyang nakaugalian sa bundok ng mga olibo at sumunod naman sa kanya ang mga alagad. Nang siya'y dumating sa pook na iyon ay sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo pumasok sa panahon ng pagsubok. Siya'y humiwalay sa kanila ng may agwat na isang pukol ng bato. Siya'y lumuhod at nanalangin. Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito, gayon may huwag ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang sa iyo. Nagpakita sa kanya ang isang anghel na mula sa langit na nagpalakas sa kanya. Sa kanyang matinding paghihirap ay nanalangin siya ng higit na taimtim at ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na tumutulo sa lupa. Pagtayo nila mula sa pananalangin, lumapit siya sa mga alagad at naratnan silang natutulog dahil sa kalungkutan. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo natutulog? Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo pumasok sa tukso. Alam po natin yung background nito. Pero dito, yung ikalawang part, kung saan natin dapat buksan ng maluwang yung ating bibig ay sa prayer. Lagi po ba kayong nananalangin? Sana, magawa po natin yung best nating mag-pray. Dito po, makikita natin yung isang mahalagang bagay. Sinabi po sa verse 39, at siya'y lumabas at pumaroon na gaya ng kanyang nakaugalian sa bundok ng mga olibo at sumunod naman sa kanya ang mga alagad. Yung Panginoong Jesus, lagi po siyang nananalangin. Pagkatapos po nito, sa verse 42, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito, gayon may huwag ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang sa iyo. Isa sa mga bagay na nakatulong sa Panginoon para ma-obey o masunod niya yung kalooban ng Diyos ay prayer. Sa mga taong hindi nananalangin, yun din yung pinakarason kung bakit hindi ka makasunod. If you pray, God will help you to obey. Dito, sinabi, nagpakita sa kanyang isang anghel mula sa langit na nagpalakas sa kanya. Yung kapangyarihan galing sa langit, sa pamamagitan ng anghel na nagpakita sa kanya, ay nasa Panginoong Jesus. Bakit? He prayed. Gusto mong magkaroon ng kalakasan? Gusto mong maging mapagtagumpayan yung mga tukso na dumarating sa iyo? You must pray. Yung taong tamad manalangin, parang hindi po siya humihinga. Yung prayer ay gaya po ng paghinga. Depende sa given time na mayroon po tayo, we must pray. Pero kailangan po nating mag-set ng time para sa prayer. Pagising sa umaga, we must pray. Kailangan nating buksan yung umaga gamit po yung prayer. At ilak yung umaga sa pamamagitan, yung gabi sa pamamagitan po ng prayer. Kung hindi po tayo magpipray, kahit may fellowship ka pa, kahit may Bible reading ka pa, kahit na dumadalo ka sa lahat ng gawain sa church, at kahit may ministry ka pa, sure ako, mahina yung Christian life mo. Bakit? Walang prayer. Yung Panginoong Jesus, kahit siya po ay nasa katayuan ng Diyos, He prayed. Bakit? Para ba ipakita na nagyayabang siya? Hindi. Para ipakita na nanggagaling sa Diyos yung kapangyarihan. If you pray, you can have yung strength. Kaya sana, mag-pray po tayo. Dito, yung mga alagad, sila po ay natalo ng tukso dahil sila po ay nakatulog. At dahil hindi sila nanalangin. We also can overcome yung temptation if we pray. Kung hindi, madali ka lang madadaig ng tukso. Kaya, paano natin mapagtatagumpayan yung tukso ng dyablo? We must pray. Yung dyablo po, ng pasimula sa Genesis, siya po ay lumitaw bilang serpent o ahas. Pero pag babasahin niyo po yung Book of Revelation, siya po ay lumitaw bilang dragon. Yung dyablo ay nag-i-improve. And we must improve din sa pamamagitan po ng prayer. Kaya sana, kapag kayo po ay nababalisa, you must pray. Halimbawa sa evangelism ng family, you must pray. Kailangan yung huwag silang tantanan pagdating sa prayer. Ang ganda ng kanta kanina, di ba? Someone is praying for you. May isang bagay pa.
Kung magagawa mong manalangin, bakit ka nag-aalala? Kung talagang nananalangin ka sa Diyos, wala kang ipag-aalala. Tignan natin, Pilipos chapter 4, sa verse 6. Pilipos sa chapter 4, sa verse 6. Pilipos 4, versikulo 6 po, basahin natin. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo ng may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Alam ba ng Diyos yung kahilingan ninyo? Hindi. Alam. Alam niya ba yung kailangan nyo? Hindi. Alam. Ang gusto ng Diyos, sabihin natin sa Kanya yung mga bagay na kailangan natin. And then, ayon sa Kanyang kalooban, ibibigay niya yung kailangan natin. Sinabi po dito, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo, sabi po, ay ipaalam ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Meron ka bang gustong hingin sa Diyos? Sabihin mo sa Kanya. Gusto bang maligtas yung pamilya mo? You must pray for it. Diba, Gawa chapter 16 verse 31, manampalataya ka at ikaw at yung iyong buong sambahayan ay maliligtas. Paano niyo po pinagpipray yung kaligtasan ng pamilya ninyo? Panginoon, sana maligtas sila. Ganun lang ba? No. Gamitin niyo mismo yung salita ng Diyos sa prayer. Diba sabi mo, O Diyos, pag naligtas ako, magkakaroon din ng chance ang maligtas yung family ko, tulungan niyo po ako na i-save sila. Di ba sabi mo, dapat kami mag-evangelize? Gusto ko pong ma-save yung family ko. Pakiusap, tulungan mo ako. Di ba, unang Timoteo chapter 2, sa verse 4, ang Diyos ang nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Di ba, O Diyos, sabi mo, nais mo yung lahat ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Pero tignan mo yung pamilya ko, hindi pa sila ligtas. Tulungan mo ako na iligtas sila. If you pray that way, God will answer you in that way then. Minsan, ang gusto ng Diyos, sabihin natin ng detalyado sa Kanya yung kagustuhan natin. Naranasan niya na nag-pray kayo, ganito lang yung hinihingi mo, ganun din talaga yung binigay sa iyo. Kaya sana, we must pray. Ang punto ko po dito, dapat po kayo o dapat tayong mag-pray. Tignan po natin Mark chapter 1 sa verse 35. Sa Mark chapter 1 sa verse 35. Marcos kapitulo 1 versikulo 35. Chapter 1 sa verse 35. Basahin po natin. Nang madaling araw, habang madilim pa, pagbangon ni Jesus ay lumabas siya at nagtungo sa isang ilang na lugar at doon ay nalangin. So dito, yung ilang na lugar sa English po ay solitary place. You must have yung solitary place o yung ilang na lugar kung saan makakapag-concentrate ka sa prayer. Sa prayer po, wala pong parang specific na format kung paano yung prayer. Pero, ang mahalaga dito, ipaalam mo sa Diyos yung gusto mong mangyari. Then, sinabi po dito, nang madaling araw habang madilim pa, pagbangon ni Jesus ay lumabas siya at nagtungo sa ilang na lugar at doon ay nanalangin. Bago po yung tagpong ito, bago po yung verse 35, kung babasahin niyo po yung verse 1 hanggang verse 34, makikita ninyo na yung Panginoong Jesus, abala siya sa pangangaral ng Ebanghelyo. Bandang gitna, habang nangangaral siya ng Ebanghelyo, kinakailangan niyang magpagaling ng mga may sakit. Kailangan niyang pagalingin yung mga may karamdaman. Bakit? Para hindi mahadlangan yung pangangaral niya ng Ebanghelyo. Pero kahit siya po ay abala, kahit siya po ay pagod na, at kahit siya po ay marahil inaantok o kulang sa tulog, he pray pa rin. Sabi ng iba, abala po ako, wala po akong sapat na time para mag-pray. Talaga? Kumain ka na ba? Opo. Oh. Nagagawa mo pang kumain, hindi ka pa busy. Nakatulog ka ba? Oh. Nagagawa mo pang matulog, hindi ka pa busy. Kung nagagawa mo pang kumain at matulog, yun yung katibayan na hindi ka pa masyadong busy.
Kaya kung ikakatwiran mo na hindi talaga sapat yung time para mag-pray, sobrang busy, yun yung pananaw mo. Kailangan nating baguhin ng konti yung mindset natin. Kung wala ka ng time para kumain, kung wala ka ng time para matulog dun sa ginagawa mo at na-skip mo yung Bible reading, yung prayer, busy ka nun. Pero kung may time kang kumain, matulog, tapos sasabihin mong busy ka, hindi ka nakakapagbasa, hindi ka nakakapag-pray, sinungaling po tayo. Bakit? You do eat, you do sleep, pero walang prayer at Bible reading. Kaya dito, yung Panginoong Jesus, ipinakita niya ito bilang isang magandang halimbawa para tularan natin. Kahit pagod ka, dapat ka mag-pray. May technique po para makapag-pray kayo ng hindi nakakatulog. Paano po? Di ba? Minsan nakahiga, nakaupo, minsan nakaluhod. Pag inaantok ka talaga, tumayo ka po. Pag bumagsak ka, sure ako magigising ka, maitutuloy mo pa yung prayer mo. Di ba minsan kasi, Panginoon, salamat. Tapos, tumilaok na yung manok, nag-alarm na yung cellphone mo, Amen. Bukas na yung Amen. Para magawa po natin yung effective prayer, gawan nyo po ng paraan. Okay po? So, kayo po yung gumawa ng way. Pero isang technique doon, tumayo ka mag-pray. Sure ako, hindi ka makakatulog ng basta-basta. Kilala niyo po si George Mueller? George Mueller, siya po yung tao at isa sa pinakasikat na tao na mayroong 50,000 na prayer na na-answered. Kung siya nga mayroong 50,000 na prayer na na-answered, kung yung Diyos na pinaniniwalaan ni George Mueller ay yung Diyos na pinaniniwalaan ko, hindi ba pwede rin ako magkaroon ng 50,000 answered prayer? Nagigets niyo po yung point ko? Siya naniniwala siya sa Diyos. Tayo naniniwala sa Diyos. Ano yung kaibahan? Siya nag-pray, pwedeng tayo hindi nagpe-pray. Kaya, we must do our best na mag-pray. Kilala niyo po si Martin Luther? Yung nagsimula ng reform sa Christianity? Sinabi niya po, napakaabala kong tao. Marami akong pwedeng gawin, pero hindi ko nakakaligtaang manalangin ng 3 oras kada umaga. Bago siya gumawa ng anumang gawain, he prayed 3 hours bago niya simulan yung kanyang gawain. Kaya sinabi ko sa inyo kanina, kung talagang busy ka, maski yung pagtulog, pagkain, may skip mo yon. Pero kung hindi mo na-skip yon, hindi ka pa busy. Kaya sana, we must do our best sa prayer. Diba? Someone is praying for you. Dapat ipag-pray din natin yung mga brothers and sisters. We can help them through prayer. And we can help yung mga lost souls, yung evangelism na nasa malayo, sa pamamagitan din po ng prayer. Pinagpe-pray nyo ba yung ating Lifeword Mission pastors at evangelists? Diba? Pag nakaharap natin, pastor, pa-picture po. Pero pag sa prayer, bahala ka dyan, pastor, pagod na ako. Diba? If you think about this, common sense lang po ito. Kailangan natin silang ipag-pray. Kahit hindi mo sabihin na ipinagpe-pray mo siya, you must pray for him. Bakit? Profession natin yung prayer. Kaya sana, buksan natin ng maluwang yung ating bibig pagdating po sa prayer. Kasunod po, Gawa chapter 18 sa verse 5. Gawa chapter 18 sa verse 5. Sa Gawa chapter 18, sa verse 5, basahin po natin. Nang sina Silas at Timoteo ay dumating mula sa Macedonia, si Pablo ay naging abala sa pangangaral at pinatotohanan sa mga Hudyo na ang Kristo ay si Jesus. Kung babasahin niyo po yung verse 1, makikita niyo po yung ganitong salita. Pagkatapos sa mga bagay na ito, umalis si Pablo sa Atenas at pumunta sa Corinto. Dito, makikita po ninyo, sa pagitan ng verse 1 hanggang verse 5, hindi nangangaral si Pablo ng Ebanghelyo. Bakit? Ito yung power of fellowship. Yes, you can preach yung gospel by yourself. Pero yung effective way ng evangelism ay by the church. Kasama yung mga brothers and sisters na nasa fellowship. Kaya mamaya po ituturo ko yung sa evangelism. Pero dito sinabi, nang sina Silas at Timoteo ay dumating mula sa Macedonia, si Pablo ay naging abala saan? Sa pangangaral ng Ebanghelyo.
Ganon din po sa atin. We can preach the gospel kapag tayo po ay nasa fellowship. Kaya suntok sa buwan, kung sasabihin mong nangangaral ka ng ebanghelyo, wala ka naman sa church. Imposible po yun. Hindi yun kailanman mangyayari. Kaya dito, naging malakas si Pablo dahil dumating yung mga brothers sa kanya at nagawa niya pong maipangaral yung ebanghelyo. Kaya tignan po natin, Ikalawang Timoteo, dako po tayo sa 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2, sa verse 20 hanggang 21. Ating basahin ito ng sabay. Sa verse 20 hanggang 21. 3, 2, 1. Sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga kasangkapang ginto at pilak, kundi mayroon din naman kahoy at luwad, at ang iba ay sa natatanging panggagamitan, at ang iba ay para sa karaniwan. Kung nililinis ang sino man ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, ay magiging tanging kagamitan, itinilaga at mahalaga sa may-ari ng bahay, handa sa lahat ng mabuting gawa. Kaya dito, kailangan po nating maging malinis para ipangaral po natin yung ebanghelyo. Pero hindi lang po yun. Sa verse 22, sinabi po dito, ngunit layuan mo ang masasamang pagnanasa ng kabataan at sundin mo ang katwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Pwedeng kayo po ay may edad na. Yung iba po sa inyo ay maaring nasa middle age na po at yung iba ay teenager pa lang o bata pa. Pero sa harapan ng Diyos, lahat po tayo ay kabataan. Dito po sinabi, para maipangaral po natin yung ebanghelyo at doon sa fellowship, kinakailangan po nating layuan yung masasamang pagnanasa ng kabataan at sundin po natin yung katwiran, pananampalataya at pag-ibig kasama. Meron pong mahalagang bagay para tayo po ay makapagpatuloy sa fellowship. Meron tayong kailangang layuan at meron tayong kailangang samahan. Sabi po, birds with same feather flocks together. Sabihin mo sa akin kung sino yung kasama mo at sasabihin ko sa iyo kung anong uri ka ng tao. Kaya sana tayong mga ligtas, syempre meron tayong mga nakagisna na kasama. Meron tayong mga mga kaibigan na sinasamahan noon. Pero pagkatapos maligtas, we need to set yung boundary. Hindi natin pwedeng i-cross yung boundary bilang isang ligtas na Kristiyano. Uy pre, ang cool mo naman, natagay ka din. Ayos may marunong ka pang mag-vape? Ganun ba yung ugali ng isang Kristiyano? Uy, galing mo mag-TikTok add mo rin ako. Ganun ba yung gawain ng isang Kristiyano? Hindi. Kailangan nating samahan yung mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Sabi po, evil companies corrupt good habits. Yung mga masasamang kasamahan ay sumisira ng magagandang pag-uugali. Kaya sana, upang hindi po tayo masira, maski yung pinakaiingatan nating Christian life, huwag nating samahan yung mga bagay o yung mga tao at puntahan yung mga lugar na makakasira sa atin. Yung isang Kristiyano, pwede ba siyang pumunta ng bar? O sige, babaan natin ng konti. Bingguhan. Pwede? Hindi. May nahuli po kami, house visitation. Okay, bola-bola. Pag dito, ay, pastor! Kaka-counseling namin siya tuloy ngayon. Kaya sana, we must do our best. Piliin natin kasama yung mga brothers and sisters, okay? Alam niyo po ba yung isang kabayo? Alam niyo po kung ilang tolenada yung kanyang kayang pasanin o hilain? 6 na tonelada. Kapag 2 kabayo, ilan po? 12. Yung usual, di ba? Kasi 6 plus 6, 12. Pero kapag pinagsama niyo po yung 2 kabayo, kaya nilang humila ng 23 tons. Ganon din po sa fellowship. Mahina tayo kapag tayo lang mag-isa. Pero kapag tayo po ay magkakasama, sa gitna natin, kumikilos yung Diyos. Kaya walang atin, halimbawa mayroong isang gawain na tapos, hindi sa atin yon. Sa Diyos at yung church, yung gumawa nun sa pamamagitan ng mga brothers and sisters. Galit yung Diyos sa mga Kristiyanong inaangkin yung kanyang kalwalatian. Awit chapter 115 verse 1, "Huwag sa amin, Panginoon, huwag sa amin, kundi sa iyong pangalan."
Kaya kapag kinuha natin yung kalwalatian ng Diyos, nagagalit yung Diyos sa atin. Tignan po natin, Ecclesiastes chapter 4 sa verse 9. Ecclesiastes kapitulo 4 sa bersikulo 9. Chapter 4, mula verse 9 hanggang 10. Basahin po natin. Ang dalawa ay mas mabuti kaysa isa, sapagkat sila ay may mabuting gantimpala sa kanilang pagpapagod. Sapagkat kung sila ay bumagsak, ibabangon ng isa ang kanyang kasama, ngunit kahabag-habag siya na nag-iisa kapag siya ay bumagsak at walang iba na magbabangon sa kanya. Kaya dito sinabi, mas mabuti, ang dalawa ay mas mabuti kaysa isa. Mas malakas yung dalawa kaysa isa. Mas malakas yung tatlo kaysa sa dalawa. Kaya kailangan po nating mag-abide sa fellowship upang magawa po natin yung kalooban ng Diyos. Huwag ho kayong manatiling mag-isa. Bakit? Kawikaan chapter 18 sa verse 1. Kawikaan chapter 18 sa verse 1. Basahin po natin. Ang namumuhay na nag-iisa ay nagpapasasa at inahamak ang may mabuting pasya. Kaya sinabi po dito, yung namumuhay na nag-iisa ay nagpapasasa. Saan? Sa kagustuhan ng kanyang laman. Pero kapag tayo po ay nasa fellowship, natitrim yung ating pagkatao, yung ating character, at tayo po ay nagiging katulad ng Panginoon. Ngayon, dako po tayo, Hukom, chapter 5, Hukom chapter 5, sa verse 15 hanggang 17. Ito po ay nasa Lumang Tipan, Hukom chapter 5, magmula verse 15 hanggang 17. Ating basahin ito ng sabay. 3, 2, 1. Ang mga pinuno sa Isakar ay dumating na kasama ni Deborah. At ang Isakar ay tapat kay Barak. Sa libis ay dumaluhong sila sa kanyang mga sakong. Sa gitna ng mga angka ni Ruben ay nagkaroon ng lubusang pagsasaliksik ng puso. Bakit ka nanatili sa gitna ng mga kulungan ng tupa upang makinig ba ng mga pagtawag sa mga kawan? Sa gitna ng mga angkan ng Ruben ay nagkaroon ng lubusang pagsasaliksik ng puso. Ang Gilead ay nanatili sa kabila ng Jordan, at ang Dan, bakit siya nanatili sa mga barko? Ang Aser ay nanatili sa mga baybayin ng dagat at nanahan sa kanyang mga daong. Dito po makikita natin yung lipi na hindi nakiisa sa digmaan. Sinabi po dyan, yung angkan ng Gilead, yung angkan ng Ruben, at yung angkan ng Aser. Sila po yung mga tribo o mga lipi na hindi sumama sa mga Israelita sa digmaan. Alam po natin pagkatapos nating maligtas, we are called as soldier of Christ. Tayo po yung mga sundalo ni Kristo sa pangangaral ng Ebanghelyo. Ang problema lang, minsan, hindi tayo nasama sa mga gawain. Halimbawa, mayroong street evangelism, mayroong recorded Bible seminar, mayroong house-to-house Bible seminar, mayroong tayong mga Bible seminar sa church, lalo na yung parating na New Year's retreat. Kapag hindi po tayo sumasama doon, tayo po ay nagiging katulad ng mga tao at mga liping ito. Sila po ay binigyan ng sumpa ng Diyos. Sila po ay kabag-habag sa harapan ng Diyos. Pero higit pa dito, kapag tayo po ay mayroong mga gawain sa church, kailangan nating makiisa. Sabi dito sa kanila, sila'y nanatili. Kapag may Bible seminar, okay lang ba sa'yo na nakahilata ka sa kwarto nyo? Nag-scroll ng cellphone, nanonood ng Netflix sa TV, tapos nakahilata, tumatawa doon sa harap ng TV. Okay lang ba yun sa'yo habang yung mga brothers and sisters ay nakikipagdigmaan para makapagligtas lang ng ligaw na kaluluwa? Ano man yung maging excuse natin, hindi yung pwedeng maging palusot sa harapan ng Diyos. We must do our best para mag-join sa mga gawain natin sa loob ng church. Meron po tayong dalawang mahalagang gawain sa ating Life Word Mission. Una, summer retreat. Pangalawa, New Year's retreat. Kapwa po ito, napakahalagang gawain at minsan sa isang taon po ito ginaganap. Sa ating summer retreat at New Year's retreat, naroon po yung malaking pagkilos ng
Diyos. Kapag nakilahok ka po sa gawaing iyon, nabababad ka sa gawain ng Diyos at yung pagkilos ng Holy Spirit ay nagagamit ka rin. Sa parating na New Year's Retreat, ganun din po. Merong malaking pagkilos ng Holy Spirit sa ating New Year's Retreat. Kung matamlay yung buhay Kristiyano mo ngayon, pag pumunta ka sa New Year's Retreat, sure ako, marirevive at marirecover mo, marirestore yung iyong buhay Kristiyano. Sure ako, pag tapak mo pa lang doon, bawi mo na kaagad yung registration fee. Gusto nyong maniwala? Puntahan nyo po. Dalo po kayo. Sure ako, pag pumunta ka doon, bawi mo na kaagad yung gastos at pagod na pwede mong i-invest doon sa retreat. Bakit? Yung ating buhay sa lupa, maikli lang. Sabi ng Biblia, Ecclesiastes chapter 7 verse 8, ang wakas ng buhay ay mas mabuti kaysa sa pasimula. Kailangan nating tuldukan yung taong 2023 na nasa church tayo. Okay lang ba? Halimbawa, may retreat. Tapos nandun ka sa vacation, anong tawag doon? Nag-ski ka doon sa dagat. Tapos nagbibilad ka doon sa dalampasigan. Okay lang ba yon? No. Hindi yun kalooban ng Diyos. Sabi ni David, kinaluluguran kong sundin ang kalooban mo, O Diyos. Tayo ba? Meron ba tayong pagnanais na sundin yung kalooban ng Diyos? 101% kalooban ng Diyos yung pagdalo ng ating New Year's Retreat. Kaya sana, magpa-register na po kayo. Naintindihan niyo po ako? Opo. Taas po yung kamay ng hindi sasama, kakausapin ko po mamaya bago ako umuwi. Ay, wala naman. Hindi po ako nananakot ha. Gusto ko lang po kayong i-encourage na pumunta po tayo sa New Year's Retreat. Kasi napakahalaga po nun. Gusto mong ma-evangelize yung family mo? Pumunta ka sa New Year's Retreat. Kung makakapaghanda ka para sa paparating na taon, magagawa mong matulungan yung mga ligaw na kaluluwa sa paligid mo at magagawa mong tulungan maski yung sarili mo na lumago sa Christian life. Kaya kung pupunta ka po doon, marami kang bagay na makukuha at malaking benepisyo po yun para sa atin. Dito, yung mga liping ito, sila po ay isinumpa. Nakatanggap sila ng parusa sa Diyos. Kasunod, tignan po natin, Joshua, aklat ni Josue, Kapitulo 14, sa versikulo 12. Chapter 14 sa verse 12. Joshua chapter 14 sa verse 12. Chapter 14 sa verse 12. Basahin po natin. Ngayon nga'y ibigay mo sa akin ang lupaing maburol na ito na sinabi ng Panginoon ng araw na iyon. Sapagkat nabalitaan mo ng araw na iyon kung paanong nariyan ang mga anakim na ang mga lungsod ay malalaki at may pader, marahil ay sasamahan ako ng Panginoon at maitataboy ko sila na gaya ng sinabi ng Panginoon. Yung pang-apat, kung saan natin dapat ibuka ng maluwang yung ating bibig ay sa evangelism. Sabi po dito, ngayon nga ibigay mo sa akin ang lupaing maburol na ito na sinabi ng Panginoon ng mga araw na iyon. Kaya si Caleb, hiniling niya na ibigay sa kanya yung lupaing maburol. Ano po yung lupaing maburol sa atin? Sa English, give me this mountain. Ano po yung mga bundok sa atin? Yung pamilya natin. Yung mga sambahayan po natin. Yung mga lugar kung saan tayo naisilang at yung probinsya kung saan po kayo ipinanganak. Walang magi-invite sa kanila kundi tayo, ikaw. Hindi sila maliligtas sa pamamagitan ng evangelism ng aso, kundi natin. Hindi magpapadalo yung Diyos ng aso para mangaral sa kanila, kundi tayo yung gustong gamitin ng Diyos para iligtas sila. Pero maraming hadlang. Sinabi dito, sapagkat nabalitaan mo ng mga araw na iyon kung paanong nariyan ang mga anakim. Sa Genesis, kapag sinabing anakim, mga higante. At mga lungsod na malalaki at may pader. Kahit na maraming hadlang, kahit na mas malalaki pa sa atin yung mga balakid, kailangan natin silang puntahan at i-evangelize. Kailangan nating palawakin yung teritoryo ng Diyos sa atin.
Kapag naligtas yung isang tao, mas lumalaki, mas lumalawak yung teritoryo ng Diyos. Okay lang ba sa'yo na dadalhin ng Diyos sa impyerno yung magulang mo? Okay lang ba sa inyo yung mga taga sa inyo ay mapupunta sa impyerno dahil hindi ka nag-evangelize? Dapat hindi tayo makontento sa ganitong paraan. Sabi ni Apostol Pablo, chapter 9 ng mga taga-Roma, sa verse 3, mas mamabutihin ko pang ako na lang yung itakwil sa halip na sila yung mapunta sa impyerno. Willing si Pablo na makapag-trade sa Diyos na siya na lang yung mapunta sa impyerno pero lahat ng mga Israelita ay makapunta sa langit. Alam natin na hindi yun posible, pero ganun kalaki yung heart ni Paul pagdating sa evangelism. Kaya sana, gawin po natin yung best natin na makapag-evangelize. Kung nakapag-evangelize ka ngayong taon ng isa, next year, dapat 2. Kung 10 yung na-evangelize mo ngayong taon, dapat next year, 20 at higit pa. Bakit? Yun lang ba yung tao dito sa Santa Rosa? Hindi. Kung i-compute nyo po, ilan po yung populasyon ng Santa Rosa? Marami, di ba? I-divide nyo po sa member ng Santa Rosa Church. Kaya napakarami po ng hindi pa naliligtas. At walang ibang magliligtas sa kanila at walang ibang gagamitin yung Diyos kundi tayo. Tignan po natin. Ecclesiastes chapter 1 sa verse 1. Ecclesiastes chapter 1 sa verse 1. Sa verse 1, basahin po natin. Ang mga salita ng mga ngaral na anak ni David, hari sa Jerusalem. Sinabi po ni Solomon, ang mga salita ng mga ngaral na anak ni David, hari sa Jerusalem. Si Solomon ay merong 3 katayuan. Pero inuna niya yung mas mahalaga. Sabi po, number 1, siya ay mga ngaral. Pangalawa, siya po ay anak ni David. At pangatlo, siya ay hari sa Jerusalem. Ganun din po tayo. We might have yung magkakaibang posisyon sa buhay. Siyempre, kailangan nating magsipag para magampanan natin lahat. Pagkatapos nating maligtas, mas marami po tayong gawain na kailangang gampanan. Hindi po petics yung buhay pagkatapos ng kaligtasan, kundi yun ay buhay ng pagdurusa kasama yung Diyos. Noon tayo ay nagdurusa nang hindi kasama yung Diyos. Pero ngayon, yung buhay natin, mayroon tayong napakaraming gampanin. Kaya dito, kagaya ni Haring Solomon, tayo po ay mangangaral. Hindi lang po yung pastor, hindi lang po yung evangelist, hindi lang po yung mga leader yung dapat mag-preach ng gospel, kundi tayo rin po. Kagaya ni Haring Solomon, mas itinuring niya na mas mahalaga yung gawain ng mga ngaral kaysa sa isang gawain ng hari. Kaya sana, we must prioritize yung ating tungkulin. Okay po? At maaaring yung iba sa inyo, nakapag-try na pong mag-evangelize. Tama po ba o hindi pa? Sa evangelism, may mga part na nire-reject nila tayo, di ba? Papalapit ka pa lang, pero yung mukha nila, parang gusto ka nang itaboy. Ito na naman si Pastora, may dadala namang leaflet. O Pastor, anong atin? Invite mo na naman ako, no? Meron pong isang lugar sa MCC, ma-share ko lang po, lahat ng sulok ng lugar na yon napuntahan na. At karamihan sa mga tao na nandoon, nasubukan na pong i-invite. Kaya pag dumarating yung brother o yung sister, alam na ng mga tao kung ano yung gagawin nila. Kaya nagtatago na yung mga tao sa kanila. Pero ganun pa man, anumang hirap yung ating maranasan, hindi yung sapat para ikumpara sa hirap na kanilang mararanasan sa impyerno. Di ba mahirap mag-invite? Di ba mahirap pumunta? Mainit minsan may sakit ka pa, tatanggihan ka pa, pagsasarahan ka pa ng pinto, pagdadabugan ka pa, sisibangutan ka pa, tatarayan ka pa. Pero kung iisipin niyo po yun, kumpara sa hirap na mararanasan nila sa impyerno, mas matindi po yung kanilang sasapitin. Kaya sana, gawin po natin yung ating best na puntahan sila. Mark, aklat ni Marcos, sa chapter 1, sa verse 37. Mark chapter 1, sa verse 37.
verse 37. Basahin po natin. Siya'y natagpuan nila at sinabi sa kanya, hinahanap ka ng lahat. Ganito rin po, yung imbitasyon natin ay hinahanap din ng mga ligaw na kaluluwa. Maraming tao na naghihintay sa atin. Kapag yung isang Kristiyano ay nagiging tamad, siya po ay masama sa harapan ng Diyos. Bakit? Sa oras na tayo po ay nagiging tamad, maraming taong napapahamak sa impyerno. Naiintindihan niyo po ako? Kaya okay naman na mag-self-pity, pero huwag kang magbabad doon. Kailangan mong bumalik ka agad sa Diyos. Hindi mo kailangang pagbulayan ng sobra yung problema na mayroon ka. Di ba minsan, marami tayong problema? Tama po ba wala? Sino po yung walang problema? May gamot po ako nadala. Lahat tayo may problema, tama? Sa problema, may dalawang part po yon. Yung isa, yung problema na pwede nating solusyonan. At yung kabila, yung problema na wala tayong solusyon. Tama? Tama po ba hindi? Ngayon, dun sa problema na wala tayong solusyon, sino dapat yung problema? Tayo o yung Diyos? Yung Diyos. Wala nga sa yung solusyon kaya nasa Diyos yung solusyon. Doon sa problema na may solusyon ka, yun yung gawan mo ng paraan. Pero doon sa problema na wala kang solusyon, ipagkatiwala mo yun sa Diyos. Yun po yung part ng Diyos. Pero dito, mahalaga po na mag-evangelize tayo. Swerte tayo. Bakit? Hindi natin nakikita yung puso ng mga taong ini-evangelize natin. Bakit kaya maswerte? Kasi, kung nakikita mo yung puso niya, natatanggihan ka, i-invite mo pa lang, I'm sure, hindi mo na siya i-approach. Biyaya sa atin na hindi natin nakikita yung puso nila para sa gantimpala rin po. Bakit? The more na naghihirap ka para mag-evangelize, mag-imbita, yun yung gantimpala na matatanggap mo sa Diyos. Yung mga katawan na pagod, hirap, at nagkakasakit dahil sa gawain ng Diyos, yun yung katawan na gagantimpalaan ng Diyos sa langit. Naintindihan niyo po ako? Kaya dito, sinabi, hinahanap ka ng lahat. Sa verse 38, basahin po natin. Verse 38, 3-2-1. Sinabi niya sa kanila, pumunta tayo sa iba pang mga karatig bayan upang ako'y makapangaral din naman doon, sapagkat dahil dito, ako'y naparito. Hindi kinalimutan ng Panginoong Hesus yung kanyang layunin. Yung very purpose kung bakit nandito tayo sa lupa ay upang magpakasaya, mag-ipon ng pera, makagraduate sa magandang school, magkaroon ng magandang trabaho, makapagpalaki ng maayos ng mga anak, makapagpandar ng buhay, ng bahay, mabigay mo yung family needs mo. Yung pinaka-purpose ng buhay natin ay makapangaral ng Ebanghelyo. Sa oras na makalimutan mo yung layuning ito, maliligaw ka sa Christian life mo. Kaya sana, we must do our best. Sinabi, di ba? Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay, at ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Kaya sana, gawin natin yung best natin na palaging alalahanin yung ating tungkulin. Paano po yun, evangelist? 99 na beses ko na itong in-evangelize, kaso hindi talaga nag-work. Ano po yung sagot ng Bible? John chapter 11. John chapter 11, sa verse 7. John chapter 11, sa verse 7. John chapter 11, sa verse 7. Basahin po natin. Pagkatapos nito ay sinabi niya sa mga alagad, pumunta tayong muli sa Judea. Yung background po nito, yung Judea ay yung lugar kung saan gustong patayin yung Panginoong Hesus ng mga Hudyo. Pero dito, makikita niyo po yung heart ng Panginoong Hesus. Kahit na alam niya, yun yung lugar kung saan gusto siyang patayin ng mga Hudyo. Pero ang sinabi niya, pumunta tayong muli sa Judea. Yung Judea, ito yung lugar kung saan naroon yung mga ligaw na kaluluwa na dapat nating puntahan. Meron kang Judea na dapat mong puntahan muli. Yung evangelism ay yung evangelism ay yung taong ini-invite mo ay maliligtas. Yun po yung evangelism. Kaya hanggat hindi siya naliligtas, hindi ka pwedeng huminto.
Naintindihan niyo po ba ako? Kaya kailangan nating buksan ng maluwang yung ating bibig pagdating sa evangelism. Ano man yung maging cause, ano man yung maging kapalit, we must do our best na mag-evangelize. Kasi yun yung pinakalayunin natin dito sa lupa. Sa last verse, balikan po natin, Awit chapter 81 sa verse 10. Awit chapter 81 sa verse 10. Basahin po natin. Awit chapter 81 sa verse 10, 3, 2, 1. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo mula sa Ehipto. Buksan mo ng maluwang ang iyong bibig at ito'y aking pupunuin. 4 na bagay po yung ibinahagi ko. Kailangan natin buksan ng maluwang yung ating bibig pagdating sa words of God, pagdating sa prayer, sa fellowship, at pagdating sa evangelism. Sa parating na retreat, umaasa po ako na makikita ko po kayong lahat. Kaya sana, we must decide at mag-determine sa ating puso, sa parating na retreat, gagawa ako ng resolution para sa parating na taon. If you make yung resolution at vision sa parating na taon, sure ako, hindi kakalimutan ng Diyos yung mga bagay na pinagpasyahan mo para sa Kanya. Hanggang dito na lamang po, tayo pong latayo mo ko at manalangin. Mahabaging Diyos Ama na nasa langit, kami po ay labis na nagpapasalamat sa iyong biyaya at pag-ibig. Kami po noon ay kaaway mo dahil sa aming mga pagsuway, ngunit napatawad po ang lahat ng aming mga kasalanan sa pamamagitan po ng dugo ng Panginoong Hesus na dumanang po sa krus. Ngayon po, Panginoon, napag-aralan po namin na kailangan namin buksan ng maluwang yung aming bibig pagdating po sa salita ng Diyos, sa pananalangin, sa fellowship at sa evangelism. Tulungan niyo po kami, Ama, na maging handa sa muling pagdating ninyo at higit sa lahat, nawa Panginoon, tulungan niyo rin po na maligtas yung aming mga mahal sa buhay. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus na sa amin ay nagligtas at nagmahal. Amen. Maraming salamat po.